Welcome sa ating anime recap series. Ngayon ay sisilipin natin ang isang kwentong puno ng halikan, kapangyarihan at kalokohan. Isang ordinaryong maloko na student ang biglang nasangkot sa mundo ng mga mangkukulam, lahat dahil sa isang simpleng aksidente. Tara na at alamin ang kwento sa Yamada and the Seven Witches. Kilalanin natin ang ating bida nasi. Si Ryu Yamada ay isang delinquent student sa Suzaku High. Napunta ang eksena sa loob ng paaralan na pinapagalitan ang ating bida ng kanyang guro dahil sa laging pagka-late niya sa loob ng paaralan at pakikipag-away at hindi lang yan lagi siyang natutulog. Sa loob ng klase ng mapansin ng guro niya, hindi siya pinapansin. Nito mas lalo siya nagalit at may dumating naman na napakagandang babae at sinabi ng kanyang guro na dapat yun ang tularan ng ating bida, isang model, student sa paaralan pinapasok ang niya. Pagkalabas naman ng ating bida nakita siya ng ibang mag-aaral sa paaralan, nila na pinagkwentuhan siya. Bigla niya nakita ang babae maganda agad niyang hinabol at inunahan sa paglalakad sa hagdan sa di inaasahan. Siya ay nalaglag patungo sa babae maganda. Paggising niya nasa isang kwarto na siya, akala niya ay patay na siya. At inangat niya ang kanyang kamay at nilamas ang kanyang kokomelon at kinapa niya din ang kanyang alaga ng pagtingin niya sa salamin. Pinisil niya ang kanyang pisgi at laking gulat niya, isa na siyang babae. Napagtanto agad ng ating bida na sila ay nagkapalit ng katawan. Agad siyang tumakbo at hinanap niya ang kanyang katawan. Pagkakita niya, nagulat siya sa ginagawa niya dahil sumasagot ito sa mga tanong ng guro at nakaipit ang kanyang mga balakang pinakilala. Ang babae nakapalitan niya ng katawan na si Shiraishi. Agad niya hinatak si Shiraishi palabas. Paglabas nila, tinatanong niya si Shiraishi kung paano sila nagkapalit ng katawan. Pero ang sagot lang ni Shiraishi, hindi niya alam. Pero alam niya, siguro kung paano sila makakabalik sa kanilang mga katawan, kailangan LNG nila ulitin ang ginawa nila bago sila magkapalit ng kanilang mga katawan. Akala ng ating bida na ganon na eleng sila habang buhay, pero sinabi ni Shiraishi, ayaw din daw niya ganon dahil may nakaipit daw. Sa kanyang dalawang hita, nagulat naman si Yamada dahil tinignan niya ang kanyang kargada. Nagkasundo sila na magpalitan ng katawan pagtapos ng klase. May naisip naman kalokohan. Si Yamada, pumasok siya sa CR ng lalaki at hindi lang tinignan niya pa ang magandang katawan ni Shiraishi sa CR. Habang nagpapahinga naman, si Yamada gamit ang katawan ni Shiraishi. May lumapit sa kanyang tatlong babae at niyaya siyang kumain. Pagtingin ni Yamada sa notebook ni Shiraishi na ang gulo ng mga nakasulat, pagpunta naman niya sa locker nito, nagbagsakan ng mga notebook, pinagtawanan naman siya ng kaninang mga kasama niya. Napagtanto naman ni Yamada na binubuli pala si Shiraishi ng tatlong babae. Nagkita sila sa taas ng palapag ng kanilang paaralan at kwinento ni Yamada ang ginawa ng tatlong babae, ngunit sabi ni Shiraishi, kailangan na nila bumalik sa mga katawan nila. Sagot ni Yamada na wag muna dahil gusto niyang hindi na si Shiraishi guguluhin ng tatlong babae pag nagkapalit na sila ulit ng katawan, pero sabi ni Shiraishi na wag na siya makialam sa problema nito at hayaan na lang si Shiraishi na umayos ng problema niya. Pagbaba ni Yamada, tinanong siya ng isa sa mga babae ng bubuli kay Shiraishi kung ano ginawa nila ni Yamada. Ang hindi alam ng babae ay si Yamada mismo. Ang kausap niya, sinabi ni Yamada na wala naman, pero ayaw maniwala ng babae kaya binato niya ng bag at nagalit si Yamada nang susuntukin na niya ang babae gamit ang katawan ni Shiraishi. Bigla naman humarang ang katawan niya na gamit ni Shiraishi. Kaya ang katawan niya mismo ang tinamaan ng suntok niya. Umiyak naman si Shiraishi gamit ang katawan ni Yamada at napatakbo sa takot ang babae at nang babalik na sila sa kanila, mga katawan, nagpasalamat si Shiraishi kay Yamada sa ginawa niya. Ang sinubukan nila magpalaglag ng sabay sa hagdan, hindi pa din nila nabalik ang katawan nila sa dati kahit inulit-ulit nila ang paglaglag sa hagdan. Naisip ni Shiraishi na baka ang halik ang paraan para makabalik sila sa kanilang mga katawan. Dahil naalala ng babae na nagtama ang kanilang mga labi nung malaglag sila sa hagdan, kaya sinubukan nila ito nang ginawa nila ang paghalik sa isa't at gumana ito. Biglang umalis si Shiraishi pagtapos nila magpalit ng katawan. Hindi nila alam may nakakita sa ginawa nila isang lalaki. Pagka umaga, sinubukan nila ulit magpalit ng katawan kung gagana. Nagulat si Yamada nang gumana ulit. Nagtataka si Yamada kung bakit ganun lang kadali kay Shiraishi makipaghalikan sa kanya. Kaya naisip niya na may gusto sa kanya ito. Lumipat naman kay Shiraishi ang eksena. Kaya pala nakipagpalitan si Yamada dahil para sa exam nito para si Shiraishi ang sasagot ng pagsusulit para sa kanya. Lumipat ulit ang eksena kay Yamada habang kumakain si Yamada.
May lumapit sa kanya na lalaki nakakita sa kanila sa hagdan pinakilalang si Student Council Vice President na si Toranosuke Miyamura. Niyaya niya makipag-usap sa kanya at pumayag naman sila. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Miyamura na pumayag daw si Shiraishi Maki. Pag-date sa kanya, tinanong niya kung nagkakamabutihan na sila ni Yamada. Pero tinanggi nito na sila ni Yamada ay nagkakamabutihan na may dumating namang 3 manyakis. Ay pinipilit isama si Shiraishi pero sabi ni Miyamura sa likod lang daw si Shiraishi pero ilang saglit lang pinakita bogbog sarado si Miyamura. At nang lumapit si Shiraishi siya na ang nangbogbog sa 3 manyakis. Sinabi ni Miyamura na tama ang kanyang hinala na hindi si Shiraishi ang kasama niya. Kung hindi si Yamada, tinanggi naman niya ito at biglang dumating si Shiraishi gamit ang katawan ni Yamada. Tinawag naman ito ni Miyamura bilang Shiraishi. Sinabi ni Miyamura na wag na magpanggap at sumunod sila dalawa. Sa kanya dinala niya to sa isang dating kwarto ng Supernatural Student Club ng Alok. Si Miyamura ng isang proposal na kung sasali sila sa club, malaya nila magagawa ang pakikipag palitan ng katawan sa isa't isa. Tinanong naman ulit ni Miyamura kung nasubukan na ba nila halikan ang ibang tao kung gumagana sa iba ang pagpalitan ng katawan. Sinabi ni Miyamura kay Shiraishi na halikan siya pero hindi pumayag si Shiraishi. Pero sinabi ni Miyamura na si Yamada na lang ayaw pumayag ni Yamada. Sinabi nito kay Miyamura na sapakan na lang daw pero sabat ni Shiraishi pumayag na daw si Yamada para makita niya ang mangyayari. Hinawakan ni Shiraishi si Yamada para mahalikan siya ni Miyamura. Nagulat sila nang magkapalit nga sila ng katawan at sinabi ni Shiraishi na may nakaipit din daw sa 2 hita ni Yamada. At pinakita naman ni Miyamura ang nakaipit sa 2 hita ni Yamada. Tinignan naman ni Shiraishi, nagalit naman si Yamada. Dahil bakit daw kailangan tignan ni Shiraishi? Naghalikan ulit si Yamada at Miyamura. Nagbalik na sila sa mga katawan nila. Sinabi ni Miyamura kung nasubukan na ba ni Yamada na humalik ng ibang babae gusto. Subukan sana ng 2 kung gagana. Eto sa lahat pero tumanggi si Shiraishi at nag-isip na naman si Yamada na baka nagseselos si Shiraishi. Pero sabi ni Shiraishi na baka maging komplikado ang lahat pag nalaman ng iba. Sabi naman ni Miyamura kung pumapayag ba sila Yamada at si Shiraishi. Tinanong naman ni Yamada si Shiraishi. At pumayag naman si Shiraishi. Sabi ni Miyamura si Shiraishi ay Vice President ng club at si Yamada ay member LNG. Nagtanong naman si Yamada kung bakit member lang. May babae naman na biglang pumasok at sinabi gusto nito sumali sa club nila. Pumayag naman sila Yamada. Tinanong ng babae kung ano activities ng club nila. Pero sabi nila ay wala pa nagpakita. Gilas naman ang babae na kaya daw niya baluktutin ng kutsara pero binali lang niya. Eto may pinakita din na mga picture ng mga UFO. Pinakilala naman ang babae na si Ito, isang babaeng obsessed sa paranormal. Nag-umpisa na sila maglinis ng susubukan ni Shiraishi at Yamada. Maghahalikan para magpalit ng katawan dahil sa exam ni Yamada. At matagal-tagal na din daw nila hindi ginagawa. Sabi ni Shiraishi, bigla naman dumadating si Ito kaya hindi matuloy nang makakuha ng pagkakataon. Ang dalawa maghalikan para makapagpalit ng katawan. Nakita naman sila ni Ito. Pakiramdam naman ni Ito na parang niloko siya kaya maghihiganti siya. Pagkaumaga naman at pagpasok ng ating bida may nagpapakalat naman ng balita naghahalikan daw si Shiraishi at Yamada. Gusto pigilan ni Yamada si Ito kaya pinatawag niya. Sa isang silid humingi si Yamada ng tawad kay Ito pero ayaw tanggapin ni Ito. Nang palabas na ng kwarto si Ito, sinabi ni Yamada hindi siya makakalabas ng kwarto kung hindi siya hahalikan. Kaya lumapit si Yamada at hinalikan si Ito nang magkapalit sila ng katawan. Agad niya sinikmuraan si Ito kahit gamit nito ang kanyang katawan. Agad naman natumba si Ito at nakatulog. Tiningnan naman ni Ito ang kokomelon ni Ito at namangha dahil sa ganda nito. Plano pala ni Yamada gamit ang katawan ni Ito babawiin niya ang kanyang pinagsasabi sa paaralan. Ang hindi niya alam, wala naman naniniwala kay Ito, kaya parang walang silbi ang ginawa niya paghalik at pakikipagpalitan ng katawan. Balikan niya si Ito at kanyang katawan para makabalik na siya. Sa katawan na wala naman si Ito. Agad naman niya ito hinanap. Nalaman niya na madaming gagawa ng kalokohan si Ito gamit ang kanyang katawan. Nag-usap-usap si Yamada, Shiraishi at Miyamura. Inalam nila kung bakit ginagawa ni Ito. May nakita naman cellphone kay Ito, binasa nila. Nalaman nila kung asan si Ito at kung bakit niya tinakas ang katawan ni Yamada. Natagpuan ni Yamada si Ito at bugbog ang kanyang katawan. Nagalit si Yamada kaya pinagbogbog ang mga nang bogbog kay Ito at ng loko. Nagsorry naman si Ito sa kanyang mga ginawa at nag-umpisa na sila pag-aralan.
Ang body switching, naghalikan sila ng naghalikan para mapag-aralan ng mabuti kung pwede sa ibang tao. Nalipat naman ang eksena sa student, council president at pinakita sinusubaybayan ang mga bawat galaw nila sa paaralan. Sinubukan ito na makakuha ng pondo para sa kanilang Supernatural Studies Club mula sa Student Council. Gayunpaman, tinanggihan ng Student Council President ang kanilang kahilingan. Sinabi ni ito pag may pondo sila makakabili sila ng mga gamit gaya ng TV, kaya napasabi ni Yamada. Kung pati daw ba ang microwave oven ay makakabili sila, sinabi naman ni ito na oo, kaya sinabi ni Yamada na siya ang pupunta sa Student Council President. Sinama naman niya si Miyamura. Pagdating nila parang hindi sila pinapansin ng Student Council President dahil ang kinakausap lang pala nito mga babae dahil mahilig pala ang Student Council President sa mga babae. Kaya may naisip si Yamada na plano na kipagpalitan ng katawan si Yamada. Kay Shiraishi at si Miyamura naman kay Ito, bumalik na sila sa Student Council President para makahingi ng pundo. Alam pala ng Student Council President na si Miyamura at Yamada ang kausap nito kahit nasa katawan sila ni Ito at Shiraishi. Nalaman ng Student Council President dahil sa amoy, hindi amoy babae ang mga ito. Pero pumayag ang Student Council President na bigyan sila ng pondo basta mapapayag nila ang honor student na si Shiraishi magkolehiyo. Pumayag naman sila Yamada na kumbinsihin si Shiraishi. Ngunit tumanggi ito na magkolehiyo. Ang nag-uusap sila ito Yamada at Miyamura na parang gusto na nilang sumuko sa pagkumbensi nito. Kay Shiraishi may nakisingit naman sa kanilang usapan si Odagiri at Ushio. Sinabi ni Ushio kay Yamada na si Odagiri daw ang magiging president ng Student Council, hindi si Miyamura. Sabay alis ng dalawa. Nalipat ang eksena sa loob ng klase habang tinitignan ni Yamada. Si Shiraishi, nag-iisip siya kung paano makumbensi si Shiraishi na pumayag. Ituloy ang pag-aaral nito hanggang nag-usap si Shiraishi at Yamada. Sinabi ni Shiraishi na magpalit sila ng katawan kaya hinalikan na ni Shiraishi si Yamada. Kaya pala nakipagpalit ng katawan si Shiraishi kay Yamada dahil may sakit ang kanyang katawan. Sinabi naman Miyamura na umuwi na siya sa bahay ni Shiraishi, baka sakaling may malaman sila doon. Pagdating nila sa bahay ni Shiraishi, agad sila pumunta sa kwarto ni Shiraishi at naghalongkat ng gamit. Pinalabas naman ni Yamada sila ito at Miyamura para makapagpahinga na. Siya dumating naman si Shiraishi at nagalit kay Yamada dahil pumunta si Yamada ng bahay niya nang walang paalam. Hinalikan na ni Shiraishi si Yamada para makabalik na sila sa katawan nila. Lumabas ng kwarto si Yamada at bumalik agad. Nilagyan niya towel sa noo si Shiraishi at sinabing magadang magkolehiyo at gusto niya makasama si Shiraishi kaya napapayag niya si Shiraishi magkolehiyo. Nagpunta naman agad si Miyamura sa Student Council para sabihin napapayag na nila si Shiraishi. Nagulat naman ang mga Student Council. Tinanong kung paano nila napapayag si Shiraishi pero sinabi ni Miyamura na sekreto. Nalipat naman ang eksena kila Shiraishi. Ito at Miyamura nakita na bili na nila ang microwave oven. Hinahanap ni Miyamura si Yamada. Nasa ilalim lang pala ng lamesa si Yamada dahil nahawa siya sa sakit ni Shiraishi. At diyan nagtatapos ang kwento natin para sa episode na ito. Kung nagustuhan mo ang recap, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!